Ngayon ay pumirma na si Draymond Green para bumalik sa Warriors ng 1 year, 27.7 million as yung plano niya ay hindi natuloy. Nag-opt out nga ito sa kanyang final year para magkaroon ng enough space yung Warriors pag pumunta sa LeBron. And he is willing to take the cut, yung kanyang salary para sa kanyang glorious king. Pero ayun, hindi siya ang pinili. Aray ko po. Team friendly pa rin naman to for the Warriors kasi 1 year lang kesa malak yung franchise ng heavy contract ng mahabang panahon. Okay pa rin naman yan to keep their veteran defensive anchor intact for another run. Non-negotiable pa rin talaga yung value niya sa loob ng court. Elite floor vision, defensive communication, screen setting, yun yung central engine para magkaroon ng mga magagandang looks sa Steph Curry. Mahirap ma-replace yung kanyang skill set in today's market. Without him, mawawala ng identity yung Warriors sa defensive end at yung kanyang primary playmaking who triggers their iconic motion offense. Marami nagsasabi na matanda na pero ayun nga yung point ng 1 year signing. Kung healthy lang talaga sana sina Butler, walang problema tong Warriors eh. Tapos meron pang Kristaps. Hanggang imagine na lang muna na healthy yan eh, no? Curry, Yaxel, Butler, Green, and Porzingis. Solid sa mata. Pero kailan pa sila magkakasabay-sabay sa loob ng court? Next, may lumabas na balita about kay DeMar DeRozan. Nagkaroon sila ng active discussion with the Washington Wizards, which gusto talaga ng franchise na mag-compete this season. Ayaw nga i-trade si Anthony Davis sa Warriors eh. Merong Trae Young, nasa kanila ang number 1 pick na si AJ Debonsa. Naging 3 number 1 pick pa yan sa arrival ni DeAndre Ayton. Ayos din talaga yung roster nila. Kaya nga, nagbabanding na agad sila nung Summer League para sa chemistry. Si DeMar is coming off a season where he averaged 18.4 points on nearly 50% shooting from the field. DeRozan has proven na kaya pa rin talaga niya, lalo pag nasa spot niya in the mid-range, kakainin ka sa isolation. Pero yung fit niya sa Wizards has a legitimate tactical question. Yung laro niya nga needs floor spacing which hindi ideal when operating next to interior heavy bigs. So, ang magandang role sa kanya if ever mag-sign siya is mag-slide into a 6-man role. Ayun talaga yung pinaka-realistic. Biruin mo, pag upo ng starters, hindi sila mag-worry kasi merong DeMar na magbubuhat sa second unit. Tsaka, ang priority daw ng Washington sa kanya is yung professional work ethic at reputation niya para na din sa kanilang mga young wings. Sa akin, sobrang solid neto pag natuloy. Next, the Peyton Watson saga. Nag-offer na ang Nuggets sa kanya ng 5-year, $70 million. Naging saga to dahil sa kanyang breakout performance last season. Nung naging starter, he proved na he is far more than just a raw prospect. His numbers, 17.3 points, 5.3 rebounds, and 2.2 combined steals and blocks per game. Red Dot din sa labas with 43% that transformed him into one of the most explosive two-way wing. So, 14 million per year, which ayun yung parang value talaga din ng mga 3&D sa liga. Sa mga may mga specific role is yan yung sahod. Kaso, ang asking price ni Watson is 25 million per year. Yung ganyang salary kasi is nabigay na ng Nuggets kay Christian Brown. Ayun, nag-underperform, shooting 30% only sa labas, tapos 31 minutes pa yan per game. Nag-deep down nga after ng big contract. So, na kay Watson na to kung ano yung decision niya. Pwede niyang i-accept yung final year niya, yung qualifying offer worth 6.5 million para maging unrestricted free agent na siya next off-season. Ang risk lang naman dito is paano pag hindi siya nag-perform or na-injury. Doon naman sa 5-year offer is sure ball na meron ka ng long-term security. Sure ball na yung pera kesa if you wanna bet on yourself this season. So, kung kayo yung nasa pwesto niya, ano yung decision nyo? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye!